Anong latest po mga kababayan? Ito, sino kayang bansa ang tatanggap sa pansamantalang paglaya ni Tatay Digong Duterte mga kababayan, no? Mhm. Ito ang dapat nating alamin. Okay, makinig tayo mga kababayan kay Boss Jojo de Guzman Connect TV ha? At huwag natin kalimutang mag-subscribe mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Boss Jo. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa hindi pinangalanang bansa. Sa isang dokumento na makikita sa ICC website, nakasaad doon na may isang bansa na nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay dating Pangulong Duterte habang siya Naku po mga kababayan, no? Isang bansa na nagpahayag talaga na willing sila mga kababayan na kunin o kupkupin si Tatay Digong. Naku po, anong bansa kaya to mga kababayan, no? Hindi kaya to yung bansang Malaysia mga kababayan? Di ba? Dahil alam natin na kahapon ata yung mga kababayan na nakipagpulong si BP Inday. Di ba mga kababayan? Pumunta siya ron. Naku po. Exciting to mga kababayan ha. Kung sa Malaysia ay naku po mga kababayan. Sobrang lapit lang. Panigurado. Kapag yung bansa na kukup-kup kay Tatay Digong, naku po. On the spot mga kababayan, maging tourist spot yang lugar na yan. Panigurado yan kabayan. Diba po? Talagang dadayuhin yan ng mga kababayan nating nagmamahal kay Tatay Digong. Hindi ba mga kabayan? Exciting to ha? ay pansamantalang nakalaya. Nakasaad pa sa petisyon na nakahanda ang naturang bansa na ipatupad ang mga kondisyon na maaaring itakda ng ICC. Iginit din ng kampo ni Duterte na hindi siya kwalipikado para sa karagdagang pre-trial detention dahil wala siyang kakayahan na tumakas o makasagabal sa investigasyon. Dahil dito, hiniling ng kanyang Tama na legal naman. team na agad siyang palayain sa ilalim ng kondisyon na itinatakda ng pre-trial chamber. Bakit dapat siyang payagan sa interim release? Una, hindi siya makapag post ng objective risk of flight, yung baga tatakas siya. And also, hindi siya magkakaroon ng influence doon sa investigation. Hindi siya tatakas, hindi siya gagawa ng paraan para tumakas or takutin yung mga witnesses or yung mga supposed victims. So, kung titignan natin dito sa member states ng member states ng Rome Statute, marami po tayo ditong possible kasi hindi kasi in-identify ng kampo ni Tatay Digong kung anong bansa yon. So maraming mga agam-agam, mga haka-haka na pwedeng ito yung bansa. Kasi under rule ng Rome Statute, para mag-grant yung interim release mo, kailangang may isang member state na willing kang tanggapin doon sa bansa na yon para doon ka muna mamalagi habang inaantay yung next na hearing mo. Nabanggit dati ni Yusek Casto Anticlear na parang may sinasabi nila na hindi sila willing tanggapin si PRRD pabalik ng bansa. Alam na natin na hindi talaga sila willing. Unang-una, hindi naman talaga mangyayari yun kasi hindi nga member state ang Pilipinas. Tama. Pangalawa, alam na natin na hindi talaga nila tatanggapin dahil ayaw nga nila pinalayas nga nila Pangatlo, kung tatanggapin man nila, hindi rin tayo papayag kasi alam natin kung anong mga possibilities na gawin nila kay Tatay Digong sa Pilipinas. Tama. Ngayon, ang naisip ko dito is ang China is Ano, hindi Busyo? kasi member, no? Pero ang China, ang Russia hindi rin member. Kung titingnan natin dito, hindi rin member, 'di ba? Okay. So, Sino ano kaya, kaya Busyo? kung i-elicit natin yung mga possible na mga countries? Anong bansa kaya? Dito tayo pupunta sa
BRICS. Ayan. Sa BRICS, alam natin na ang BRICS ay Brazil, Russia, India, China, at saka South Africa. So, ayan, tignan natin dito. Ayan, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And then later on, sumali na yung mga ibang bansa like Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. And then, patuloy pa rin yung mga ano dyan. So, titignan natin. Since itong mga bansa na ito ay included sa BRICS, syempre kung ano yung regulation or rules ng BRICS, dapat in conform with the other member state, di ba? So China is a member ng BRICS, Russia is a member ng BRICS, pero hindi sila member ng ICC. So titingnan natin ang mga possibilities, possible sa Egypt, possible sa Ethiopia, medyo mahirapan nata. Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Tingnan natin kung members ang mga ito. Unahin natin yung Egypt. Ayan. Egypt, tingnan natin, hindi member. Hindi member yung Egypt. Ethiopia. Tingnan natin ang Ethiopia, hindi rin member. Indonesia, tignan natin kung member ang Indonesia, hindi rin member. Hindi pala member ng Rome Statute ang Indonesia. Iran, tignan natin, Iran, hindi rin member. Nako. Saudi Arabia. Saudi Arabia, hindi. Tignan natin. Hindi rin member. Hindi rin member ang... hindi pala. South Africa. Ito ayan, South Africa. Nako. So, isa sa possible na bansa, teka, meron din Brazil. Brazil. Tingnan natin kung member ang Brazil. Brazil. Yun, member. So, dalawa na. Brazil at South Africa ang possibilities na ano. Tingnan natin yung UAE. UAE. Yun, wala. So, yan lamang ho ang mga possibilities na pwedeng tatanggap kay Tatay Digong. But, kasi itong mga ito, possibilities na pag member ka ng Rome Statute, pwede ka kasing tawag nito, maimpluwensyahan ng ICC. So doon tayo dapat sa hindi member ng Rome Statute, doon sa member ng Rome Statute pero member ng BRICS. So yung member kasi ng Rome Statute na hindi member ng BRICS, pwedeng hindi maimpluwensyahan ng BRICS. Nagets nyo? So, dalawa yung possibilities natin, South Africa. Any state ng South Africa at saka yung Brazil. Kasi Brazil, member ng ICC. South Africa, member ng ICC. So, doon na tayo. Na-elicit na natin yung mga possibilities. Nagigess naman ninyo siguro ang ibig kong sabihin, di ba? Hindi naman, pero kung ako, I think more on Brazil, maybe. I mean, mas gusto ni Tatay Digong. South Africa, okay din naman yung South Africa, pero depende kung saang state yon. So, yun lang ang ating ngayon at antabayanan natin. For sure, I'm positive na mag-grant yung interim release ni Tatay Digong dahil unang-una, considering his age. Diba? Pangalawa, hindi siya yung tipong tumatakas. Hinarap nga niya to di ba? Sumama nga siya Kasi kung tutusin, pwede nga na siyang lumaban pero hindi naman niya ginawa. And yung severity ng ipinupukol sa kanyang kaso, hindi naman yung kagaya nila yung sa Libya. Yung leader ng Libya o yung leader ng mga
like si Joseph Kony ng South Africa, 'di ba? Yung talagang mga brutal yung mga kaso na crimes against humanity doon, war crimes pa nga eh, 'di ba? So anyway, yun lang ang ating update ngayon. Hoping for this positive kasi kahit ngayong prosecution panel hindi naman sila tutol kasi karapatan ng kahit sino pagkagaya sa Pilipinas, karapatan natin na mag-bail. So kung sa Pilipinas, ang bail na yan ay katumbas ng interim release. At yun na nga po mga kababayan, no? Tila dalawang bansa lang po. At yung pagpipilian na kukup kay Tatay Digong kung sakali mga kababayan. Di pala yung Malaysia mga kababayan, no? Pero kung Malaysia mga kababayan, ako po, sobrang lapit lang. Pero it's okay. It's alright mga kababayan. Ang importante ay makawala na si Tatay Digong diyan sa The Hague, Netherlands mga kababayan, kung saan siya pansamantalang nakakulong ngayon mga kababayan. Kasi alam natin na yung si Tatay Digong mga kababayan di ba? Nag-iisa lang sa kulungan, di ba? Sobrang, di ba? Depressed ka talaga niyan kabayan, pero alam natin yung isang Tatay Digong mga kababayan na, di ba? Ibang level yung mindset na yan mga kababayan. Kaya nga sa edad niyang 80 ngayon ay naku po. Grabe pa rin si Tatay Digong mga kababayan. Kaya we hope and pray mga kababayan na papaboran yung ginawang paghain nila mga kababayan na si Tatay Digong ay pansamantalang kukupkupin ng ibang bansa mga kababayan para man lang doon siya manirahan muna kabayan at di ba